Ayon po sa balitang ito, si Pi Network ay officially na pong pumasok sa tinatawag na Global Consensus Value Zone. At ang mas nakakabigla pa ay kumpirmado na raw na ang 1 Pi is equivalent to $314,159. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang Pi coin ay katumbas po yan ng mahigit 15 milyong piso or 15 million pesos. Pero teka lang, baka isipin nyo agad na scam ito o kakahaka lang. Ang halaga raw na ito ay hindi lang basta kwento or hype sa social media. Ayon po sa Pi community, may mga technology na nakadeploy ngayon tulad po ng Chainlink supernodes, validators at saka oracles para siguraduhin na ang halagang ito ay matibay, totoo at hindi po basta-basta mamamanipulate. Ayan, pero ang tanong, paano naging ganito kataas ang presyo ni Pi? Totoo ba ito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng balitang ito ay mula kay Binance Square. Yan, simulan po natin sa kung paano po naging $314,159 ang halaga ni Pi Coin. Yan, ayon po sa Pi Network, ito po ang tinatawag na Global Consensus Value or GCV. Sa simpleng paliwanag, ito po ang halaga na napagkasunduan ng mga Pi community members sa buong mundo bilang tamang presyo ni Pi Coin. Pero bakit ganun kataas? Una, ang Pi Network ay fully decentralized. Ibig sabihin ay walang central authority o isang boss na nagdidikta ng presyo. Lahat po ay nakabase sa technology ng mga distributed nodes at saka supernodes. Parang ang buong mundo ay nagkaisa para magdesisyon kung magkano ang dapat na value ni Pi. Pangalawa ay meron po tayong tinatawag na Chainlink oracles. At ito naman yung gumaganap bilang taga-bantay ng presyo ni Pi 24/7. Para itong mga gwardya na sinisiguradong walang daya, walang manipulasyon at tama ang lahat ng data na pumapasok sa system. At ang pangatlo, lahat ng transactions na nangyayari sa ecosystem ay ginagamitan ng smart contracts. Sa madaling salita, kapag sinabi ng system na 1 Pi is equivalent to $314,159, yun lang ang magiging presyo ng bawat transaction. Walang tawaran, walang palusot, at walang scam. Ngayon is bakit po sinasabi ng iba na kayamanan ang dala ni Pi Coin? Ito ang tinatawag ngayon ng community bilang 7 generations of richness. Hindi lang raw ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa legacy o pamana sa pamilya. Ayon po sa mga supporters, kung may 10 Pi ka, posibleng sapat na raw ito para sa isang komportableng buhay ng 30 taon or 30 years. Kung meron ka namang 10,000 na Pi, ang yaman mo ay pwedeng sumobra pa sa sikat na lola mong marunong magluto ng kare-kare. At kung meron kang 1 million na Pi, aba, makakailangan mo ng sariling branch sa family tree mo para sa salitang bilyonaryo. Napaka-ideal, hindi po ba? Pero hindi ibig sabihin ay instant ito. Kailangan pa rin i-deploy ng maayos ang buong ecosystem at ang tinatawag na open mainnet para tuluyang maipatupad ang GCV. Ngayon is ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po sa mga researchers mula po sa Tsinghua University sa China, nakikita nilang malapit ng sumabog si Pi Coin. Hindi literal, ibig sabihin posibleng tumaas palalo ang halaga nito habang lumalawak ang ecosystem at nagiging mas matatag ang technology sa likod nito. Dahil dito, maraming mga investors at saka pioneers ang tila naka-FOMO or fear of missing out. Gusto na nilang sumali at mag-ipon ng Pi bago pa tuluyang i-launch ang GCV sa open mainnet. Ngayon is, ano ba ang totoo? May halaga na ba talaga si Pi Coin ngayon? Dito na tayo sa crucial part. Ang totoo, hindi pa rin po globally tradable si Pi Coin. Nasa tinatawag pa rin po siyang enclosed mainnet stage.
Ayan, partially open po siya. Ayan, although nagbukas po siya, pero partially open po siya. Hindi pa po siya fully open mainnet. Ay ibig pong sabihin niyan ay hindi pa siya listed sa mga major exchanges tulad ni Binance or Coinbase. Kaya kahit sabihin nating $314,159 ang value niya sa GCV, hindi pa rin ito maikukumpara sa market price ng ibang crypto tulad ni na Bitcoin or Ethereum. Pero sa loob po ng ecosystem ng Pi, ginagamit na raw si Pi bilang pambayad sa mga produkto, serbisyo at digital assets. Lahat ay nakapresyo base sa GCV. Para itong sariling mundo kung saan si Pi lang ang currency at iyon ang kanilang presyo. Ngayon is ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin bilang Pinoy na early adopters o pioneers ni Pi, malaking bagay ito. Kung totoo nga ang GCV at maging fully open na ang mainnet, marami sa atin ang pwedeng kumita ng malaki, lalo na kung may naipon tayong maraming Pi noong mga unang taon. Ngunit, dapat din nating tandaan na wala pang kasiguraduhan. Kailangan natin ng pasensya, sapat na kaalaman at tamang mindset. Hindi porket mataas ang potential value ay instant yaman na agad. Tulad ng ibang crypto projects, may risk pa rin ito. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, nakakabilib ang konsepto ni Pi Network. Para silang gumagawa ng sariling ekonomiya na may sariling halaga ng pera. Ang pagsama po ng Chainlink oracles, smart contracts at saka community consensus ay nagpapakita na hindi po ito basta-basta lang ginawa. Pero bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat pa rin tayong maging maingat. Oo, exciting ang balita na ang 1 Pi ay magiging equal to $314,159. Pero tandaan natin, wala pang open market listing itong si Pi. Kaya habang hindi pa ito nangyayari, maghintay tayo ng may disiplina. Sabayan natin ng research at huwag po nating iasa sa hype ang ating financial future. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.